Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justino Villanueva at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shit. Ang Aaron ay binibigkas ng 3 beses na magkasunod. Ang una ay nalulumbay, ang pangalawa ay nalilito, at ang pangatlo ay hindi nakapagsalita. Sa katunayan, naisip niya na sa ganoong distansya, ang pinakawalan na enerhiya ay dapat na medyo hamina. Pero ang hindi niya inaasahan ay magiging mahina siya. Damo, hindi man lang umutot. Pabayaan na lang ang inaasahan ng Aaron, dapat kahit papaano ay napakalaki at hindi magagapi. Ngunit hindi bababa sa ito ay kulang sa kalahati. Kahit papaano ay may malakas na ingay, at ang mga durog na bato ay lumilipad kung saan-saan, tama ba? Anong ibig mong sabihin? Maglagay ng squib. Nang paparating na ang lindol, bahagyang yumanig ang lupa, ngunit paparating na ang panahon ng Antay-Buda. Boom! Boom! Sumimangot si Aaron at balisang tumingin sa paligid, ngunit nakita niya na kahit ang napakalakas na Earthfire City ay nagsimulang bumagsak sa dingding at gumuho. Bang! Isang malakas na ingay. Nasira ang reputasyon ni Han Sanshan. Bagamat napakahina ng underground line of sight, malayo ang nakikita niya sa unahan. Sa oras na ito, ang mga bato ay bumubuhos ng husto. Doon, isang malaking lugar ng pagguho ang nangyayari. Para kahit napakahina ng line of sight, kitang-kita pa rin ng Aaron ang sitwasyon doon. Hindi ganito kaganda ang pananaw ni Aaron, ngunit ang paggalaw sa unahan ay talagang napakalaki. Kumalat pa ito hanggang sa tuktok ng ulo ni Aaron. Sa madaling salita, suportado ito ng Aaron ng isang piraso ng enerhiya, na nagpatatag sa sitwasyon. Hindi ba? Ang Aaron ay hindi naglagay ng anumang enerhiya sa kanyang ulo. Nakatutok ang mga mata niya sa harapan, hindi gumagalaw. Dahil ang lugar ng pagbagsak sa unahan ay wala sa ibang lugar, dito tumama ang enerhiya na ipinadala niya. Walang nangyari pagkatapos ng impact, pero ngayon, biglang hindi napigilan ni Aaron ang paghinga, at saka tumingin sa 5 elementong bato ng Diyos sa kanyang harapan. Mahal ko, napakalakas mo ba? Tahimik, sirain ang bundok at sirain ang bato. Hindi mo ito matatawag na pervert. Nakakatawa naman. Siyempre, dahil dito, ang kasalukuyang psikolohiya ni Han Sanchen ay nag-apoy ng isang mas walang katotohanan at sira-sirang ideya. At, matapang na araw ng bag. Magpatiwakal. Naturally, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng 5 elemento ng banal na bato ay walang sinasabi. Kapag mayroon lamang 4 na kulay, ito ay naging pangunahing tagapagligtas ng maraming beses. Ngayon, kapag ito ay ganap na puno, ano ang dapat na kapangyarihan nito? Sa puntong ito, dapat aminin ng Aaron na siya ay lubhang interesado. Ayon sa pagtatansya ng Aaron, sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga patay ay maaaring mailigtas nito. Ngunit ang haka-haka ay kailangang ipakita, at ang buhay ay imposibleng makahanap ng iba. Sa makatuwid, ang pagpapakamatay ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, ang panganib na ito ay medyo malaki. Ang pinakabaliw na eksperimental na baliw sa mundo ay malamang na hindi mag-eksperimento sa kanyang sariling buhay, tama ba? Kapag nabigo ka, katapusan na ng iyong buhay. Ang Aaron, na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan sa mga tao sa lahat ng laki, ay hindi namatay sa ilalim ng kutsilyo ng kaaway, ngunit namatay sa kanyang sariling mga kamay. Ito ay hindi lamang maaaring takutin ang malalaking ngipin ng lahat, ngunit pati na rin ang 10,000 katao ay tumawa hanggang mamatay sa lupa. Ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ni Han Sanyi ang kanyang baba at nag-isip ng mabuti at seryoso hanggang sa ilang saglit. Tinapik ni Han Sanyi ang kanyang ulo. Aalis na ako. Nasunog ang malaking apoy na ito at nasunog ang ulo ko. Shit,
Paano ko ito malilimutan? Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang sinimulan ng Aaron na bawiin ang 5 elemento ng banal na bato, at pagkatapos ay tumingin sa pinangyarihan ng krimen na kanyang nawasak, matapos makumpirma na walang tao sa paligid, ang mga kalakal ay tumalikod at lumipad pabalik sa lungsod. Sa oras na ito, mayroong libu-libong mesa ng piging sa lungsod, at ang tribo ng langgam ay masayang nag-oorganisa ng kanilang matakon na piging. Si Ivory ay lumabas din ng palasyo muli sa mainit na paanyaya ng Reyna, at dahan-daang naglakad patungo sa pulang mesa sa gitna kasama ang kumpanya ng Reyna. Ngunit sa oras na ito, mabilis na lumipad ang figure ni Aaron mula sa malayo. Storytelling channel sa YouTube. Ang Aaron ay nakatadhana na maging focus. Natural, ang kanyang hitsura ay nakalaan din upang makaakit ng pansin. Si Ivory at ang Queen Ant ay nagtinginan ng may pagtataka at bumalik kaagad. Mabilis na bumagsak sa lupa ang Aaron at huminto sa tabi ni Ivory. Pagtingin sa Reyna langgam, bigla itong napangiti. Ayaw ba ni Mr. Han na maliit ang lugar? Nakaalis na ba siya at nakabalik agad? Ngumiti ng mahina ang Reyna. Umiling si Aaron at itinanggi, ang lugar na iyon ay sapat na. Paanong hindi magugustuhan ito ng Aaron? Sa katunayan, pagbalik ko, ito ay tapos na. Now that things have done, it's the best. You are the protagonist of the celebration banquet just held in the city. If you can eat together, it's natural the best of the best. Hindi bagay sa akin ang kumain ng napakaraming pagkain. Mapait na ngumiti ang Reyna langgam, napabuti ang kapaligiran, at natural na mahalagang bagay ang pangangailangan para sa pagkain. Sa madaling salita, ang malaking bagay ay makakahanap tayo ng bagong lugar para itayo ang lungsod. Ito ay isang pag-restart din. Magandang simula, ngumiti si Aaron at tumango, dahil sinabi ng Reyna Ant, kung tumanggi muli si Han, lalabas na hindi alam ni Han ang mabuti o masama. Gayunpaman, hindi madali para sa iyo na kainin ang iyong pagkain. Malungkot din kami ng aking asawa. Hayaan mong may banggitin ako. Kung nangangako ka, uminom tayo ng mabuti. Pero kung hindi ka pumayag, hinding-hindi makakapasa si Han sa sarili niyang level, kaya kahit gaano ka generous, tiyak na tatanggi si Han. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, malumanay na ngumiti ang Queen Ant at walang pakialam sa gustong banggitin ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang ginawa ng Aaron para sa sunog sa lungsod ng lupa ay sapat na. Kung siya ay naglalagay ng anumang mga kinakailangan, ito ay hindi isang problema para sa lungsod ng lupa apoy. Please open your mouth. Kung kaya ko, hindi ako tatanggi. Queen Ant Way. Hindi kailangang kabahan ang Reyna ng langgam, dahil ang sinasabi ko ay hindi isang kahilingan, ngunit isang regalo. Regalo. Yes, it's impolite to come without going. Bilang mga bisita, mayroon din kaming mga regalong ibibigay sa iyo. Oh, I know some medical skills. Well, after dinner, gagamutin ni Han ang sino man sa Ant tribe ng libre. Matapos makinig sa mga salita ni Aaron, hindi napigilan ng Queen Ant na magsalita ng isang bagay. Akala niya may sasabihin si Aaron. Bilang resulta, huwag kang magmadaling magpasalamat sa akin. May 3 bagay na hindi ko mailigtas. Bahagyang nagulat ang Queen Ant at nagtanong, alin sa 3 ang hindi nakakatipid? Simple lang. Hindi maliligtas ang mga taong walang sakit, hindi maliligtas ang mga taong may karamdaman sa wakas, at ang mga taong nasa bingit ng kamatayan ay hindi maliligtas. Aaron Rude. Naunawaan agad ng Reyna langgam, so, iyong 3 ay hindi nag-iipon, sa madaling salita, ang mga may nakamamatay na karamdaman at mamamatay, at wala pang maraming araw, tama. Oo, maiintindihan mo yan. Aaron na kalsada. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, si Ivory ay nagmamadaling lumapit. Aaron, kahit na natutunan mo ang ilang alchemy sa Xianling Island, ngunit, hindi iyon nangangahulugan na maaari mong pagalingin ang mga tao. At saka, iba talaga ang structure ng katawan ng Ant-Man kumpara sa tao. Masyadong bata para isipin mong tretuhin ang mga hindi katulad na tao nang hindi inaalagaan. Magiliw na ngumiti si Aaron, kaya sinabi ko, iniligtas ko lamang ang mga namamatay, at ang patay na kabayo ay itinuturing na isang buhay na doktor ng kabayo. Bagamat ang mga alalahanin ni Ivory ay napatunayan sa katunayan na ang mga ito ay hindi katulad ng Aaron. Ngunit ang paggamit ng 5 elemento ng banal na bato upang kumuha ng pagkakataon,
Sa katunayan, may ilang pagkakatulad sa mga resulta. Oo, ito ang pinakamahusay na paraan at kandidato para sa Aaron upang subukan ang 5 elementong banal na bato. Pero, napatingin si Ivory kay Aaron na medyo nahihiya. Sa katunayan, gusto rin ni Mr. Han na pagalingin ang sakit at iligtas ang mga tao. Gaya ng sinabi ni Mr. Han, ang mga patay na kabayo ay itinuturing na buhay na mga doktor ng kabayo. Kung sila ay mabaygo, ito na dapat ang kanilang wakas. Wala nang ibang problema. Sa kabaligtaran, kung magtagumpay sila, ito ay halos katumbas ng pagbibigay sa kanila ng bagong buhay. Nang bumagsak ang mga salita, ang Queen Ant ay tumingin sa Aaron, iuutos ko ito ngayon. Okay, hard work, Queen Ant. Aaron na kalsada, ngumiti ang Reyna Langgam at magalang na sinabi, kumain muna tayo. Pagkatapos ng hapunan, opisyal na natin siyang bibigyan ng kamay para buhayin siya. Agad na tumawa si Aaron, bueno, buhayin ang mga patay. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtatapos ng usapin, ang Aaron ay nasa mabuting kalagayan, at ang Reyna ng Langgam ay mas masaya. Bukod dito, tuwang-tuwa rin ang mga tao sa lungsod. Ang kapistahan, hindi banggitin kung gaano kasarap ang pagkain at kung gaano kasarap ang inumin, ay tiyak na puno ng damdamin. Sa gitna ng tawanan, tumagal ng 1 oras ang handaan. Sa ilang lawak, ang pagkain o inumin dito ay talagang maliit para sa Han Sanchen at Ivory. Hindi ito maaaring mas maliit o mas kaunti. Ito ay kahit na masyadong maraming upang gamitin ang isang pangungusap upang ilarawan ito. Ngunit sinasabing ang mga bagay na ito ay masarap, kasama ang sigasig ng mga taong langgam, ito ay isa lamang sa pinakamagagandang handaan na kanilang nakin. Pagkatapos uminom at kumain, tinapik ni Aaron ang kanyang tiyan at medyo nabusog. Kaya, tumingin siya sa Reyna Langgam, sa tingin ko ay halos pareho ang piging. Mas mabuti na, ngumiti ang Reyna Langgam, inutusan ko ang mga tao na magtayo ng mga kwadre sa lungsod, at inutusan ko ang mga tao na magtanong, sa paligid ng lungsod 1 oras na ang nakalipas. Malaki ang populasyon ng ant tribe, kaya maraming tao ang natural na namamatay sa malalang sakit. Sa kasalukuyan, mahigit 70 tao ang naghihintay sa booth, na, sa puntong ito, halatang medyo nahihiya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bilang ay higit sa 70. Ito, malinaw naman, ay magiging isang malaking kargada para sa Aaron. Mahigit sa 70 katao, busy ka ba? Nagmamadaling bamulong si Ivory. Talagang nag-aalala siya tungkol sa Aaron. Medyo nag-aatubili ito at may kakayahan. Kahit na ang sitwasyon ng mga taong ito ay isang kamatayan sa huli, sa pananaw ni Ivory, ang buhay ng sinuman ay karapat-dapat na igalang. Kahit na ang kanyang buhay ay may huling minuto lamang, dapat itong kontrolin ng kanyang sarili, hindi tinutukoy ng iba. Kung ang Aaron ay propesyonal at ang kabilang partido ay sumang-ayon, ito ay katumbas ng pagiging nasa operating table. Ang panganib na ito ay maaaring dalhin. Ngunit ang problema ay nasa mga mata ni Ivory. Ang mga medikal na kasanayan ng Aaron ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya, may ilang masaya. Bilang asawa, dapat niyang hikayatin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng magagandang salita. Ngumiti si Aaron, para sa akin, walang pinagkaiba sa pagitan ng 70 tao at 1 tao. Parang nagdududa ka sa akin. Binigyan ni Ivory ng blankong tingin si Aaron, maaari kitang suportahan ng walang kondisyon kung gagawin mo ang anuman. Ngunit sa bagay na ito, kung tutuusin, ito ay may kaugnayan sa buhay ng ibang tao. You should know what kind of person I am. Gusto ko ring tumulong sa iba, hindi para paglaruan ang buhay ng iba sa mahihirap kong kakayahan. Hindi ko masabi kung gaano ako ka-confident. Pero kahit kalahati lang. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, si Ivory ay hindi na nagsalita pa. Medyo natahimik siya at tumango. Okay, naniniwala ako sa iyo. Ngumiti si Aaron at lumingon sa Reyna Langgam, simulan na natin. Tumango ang Reyna Langgam at tumingin sa mga katabi niya, lead the way. Oo, ang mga sundalong nasa malapit ay nagutos, tumalikod at dahan-dahan silang dinala patungo sa lungsod. Sa katunayan, ang pagkakaayos ng Queen Ant ay medyo standard. Nakahanap ng malaking open space, at pagkatapos ay nag-set up ng 2 malalaking earth chair. Sa ilang lawak, ang pagkakagawa ay talagang napakagaspang,
Ngunit ang pagtingin lamang sa hugis ng upuan ay ganap ng ginawa ayon sa anyo ng tao, makikita natin kung gaano karaming enerhiya ang ginugol ng mga langgam na ito sa napakaikling panahon. Sa paligid ng mga upuan, may 2 linya sa oras na ito. Malinaw na sila ay mga pasyenteng may kritikal na sakit, karamihan ay itinutulak o dinadala ng iba. Hindi na kailangang pumila ng ganito. Sana lahat ay pumila sa isang square array. Tumingin si Aaron sa Reyna langgam. Sa kasong ito, pagtataka ng Reyna langgam. Dahil walang prioridad para sa square array, kanino ko ito unang dapat ipakita? Sino ang hindi unang makikita ito? Ngunit ang pagtingin kay Aaron sa isang kisap mata, nakita niya na ang kanyang mukha ay matigas at walang pakialam. Mukhang nakapagdesisyon na siya. Sa pagkakataong iyon, walang ibang masabi ang Reyna langgam. Sinulyapan niya ang mga sundalo sa tabi niya at nagutos, hayaan silang bumuo ng isang parisukat na hanay. Inutusan ang sundalo, oo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng kanyang utos, ang nalilitong pulutong ay bumuo ng isang parisukat na hanay. Panginoon, nabuo na ang square array. Sagot ng sundalo. Tumango ang Reyna langgam at tumingin sa Aaron na may kaunting pagdududa, maaari ka nang magsimula. Magiliw na ngumiti si Aaron, at pagkatapos ay bigla siyang lumipad patungo sa langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!